Magandang umaga muli mga kapatid. Salamat po sa Panginoon na kabila ng mga hadlang, lalo na nga ng karamdaman, ay nakapagsamba pa rin tayo. Akala ko papakita na ng Panginoon yung gift of preaching para kay Brother Arby ngayong umaga. Pero hindi pa pala. Darating yun. Ngayon nga ay nasa Luke chapter 9 pa rin tayo. At ang talata ngayon ay mula verse 23 to 27. At ang bahagi ito ng kasulatan na ating nga pong pag-aaralan ngayon ay pinamagatan po natin na The First Lesson in Christ's School of Discipleship. Sa subject na ito o ang lesson na ito ay yung lesson na may kinalaman sa buhay ng isang nagsasabing mananampalataya. At ang tawag dito sa lesson na ito ay yung self-denial or pagtanggi sa sarili. At ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa inyo na magpanalanginan po tayo sa isa't isa sa bagay na ito. Kasi ito po yung lesson ng Christianity, ika nga, na mabigat. Pati kami na mga nagtuturo ay nahihirapan na ituro ito. Dahil una sa lahat, kami mismo ay hindi madaling gawin ito. At alam din namin na bawat nananampalataya na nakikinig nito ay hindi rin nila hindi nila sasabihin na madali ring gawin. Lalo na sa panahon natin ngayon, ang panahon natin ngayon ay ang kaisipan ng tao bigyang saya o bigyang kaluguran ang sarili. Dahil yan naman ang lahat ng nakikita natin sa paligid, di ba? Gusto mo maging masaya, bilhin mo lang to. Punta ka lang dito, di ba? Yan ang maraming nakikita natin. At sa panahon naman talaga natin ngayon, kumpara sa panahon, ako, medyo, aminin ko, matanda na rin talaga ako. At marami, lalo na yung tumira sa probinsya, di ba? Alam mo yung klase ng buhay sa probinsya dati, di ba? Na magluluto ka, kailangan mo pang magsipak ng kahoy, di ba? Yung bahay mo, pag umulan, ay malamang tutulo. Kasi pawid ang, or pag bumagyo, malamang mawawasak yan kasi gawa sa kahoy, di ba? Mga ganun. Alam natin, ganun katindi yung hirap noong unang panahon. At kahit ayaw mong magsakripisyo, talagang magsasakripisyo ka. Buhay mo yun. Ano tawag natin dito? Yun yung panahon mo. Pero sa panahon natin ngayon, bihirang nakakaranas yan. Kasi lahat ngayon, puro instant nga eh. Di ba? Pindot-pindot ka na lang. Gusto mong bumili, kahit saan pa manggagaling sa lupalop ng daigdig, pipindutin mo na lang yung cellphone mo, darating sa'yo ilang araw, di ba? Ganun kasimple. Noon, gusto mong pumunta sa palengke, maglalakad ka ng kung ilang oras, kung walang sasakyan, di ba? Kaya magsasakay ka ng sasakyan sa dagat. Maraming pagkain. Hindi sa panahon natin ngayon, tawag natin ngayon ay
comfortable era. Ito na yung, although siguro sa mga darating na panahon, mas komportable pa. Pero sa panahon natin ngayon, naranasan natin yung napaka-komportableng buhay. Di ba? Kung kaya pag self-denial o pagtanggi sa sarili, yung pagsasakripisyo, ang pinag-uusapan, parang wala na sa isip yan ng mga tao. Ano? Pero, sabi nga natin, although wala na sa isip yan ng mga tao, pero marami pa rin naman na tayong nakikita ng mga tao na nagsasakripisyo. Ano? Na siguro, dahil kailangan talaga eh. Kasi kung hindi naman magsakripisyo, ay wala eh, mahirap ang buhay. Di ba? Pero in general, wala na sa isip niyang, kumbaga, nagsasakripisyo sila nang wala na sa tinatawag natin na hindi talaga, kung may option lang sila, hindi sila magsasakripisyo. Walang option, kailangan gawin. Di ba? Kaya nga sa panahon, mga nakaraang panahon, hanggang sa panahon pa rin naman, meron tayong mga tinatawag na mga bayani. Di ba? Kasi marami tayong mga kinilalang bayani. Although may mga nakalibing naman doon na hindi rin naman talaga masasabing bayani, pero marami tayong kinilalang mga bayani. Di ba? At yung mga bayani na kinilala natin ay talaga namang kakaiba yung sakripisyo na ibinigay nila sa kanilang pagiging bayani. Ano? Sakripisyo sa pamilya, sakripisyo sa komunidad, lalong-lalo na sakripisyo sa bayan. Okay. So, sabi natin na marami naman talagang mga, kahit na hindi mananampalataya, ay nagpakita ng pagtanggi o sa sakripisyo. Kaya lang, yung pag-uusapan natin ngayong umaga ay yung pagtanggi sa sarili o sakripisyo o yung self-denial na hindi kapareho ng pagsasakilala nga natin na mga namatay ng mga bayani o mga buhay pa na tinatawag nating mga bagong bayani, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, di ba? Talagang kinig mga bagong bayani dahil matindi ang sakripisyo nila. Although marami din naman dito, tulad nila si Sister Annie, yung asawa ko, di ba? At yung mga iba sa atin na talagang nagsasakripisyo din naman talaga. Pero, sabi nga natin, o sinasabi sa atin ngayon, yung sakripisyo o yung self-denial na itinuturo ng ating Panginoon ay ang pagsasakripisyo o yung self-denial na hindi kapareho ng sakripisyo na ginawa ng ating mga kinikilalang mga bayani, na mga nagsakripisyo ng kanilang sarili o ng kanilang buhay. Dahil ang self-denial na ito na itinuturo o ituturo ng Panginoon na kumaga sinasabi niya, kung kayo ay mga tagasunod ko, kung kayo ay nagsasabing Kristiyano, kinikilala niyo ako bilang inyong Panginoon, ito dapat yung buhay niyo. Na ang ibig sabihin, ang self-denial na ito ay nakabase sa pananampalataya. Nakabase sa tinatawag na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang pagsasakripisyong ito, ang self-denial na ito, ay magagawa lamang ng isang taong binibiyayaan ng Diyos. Base ito sa biyaya. Kung walang biyaya, hindi mo magagawa ang self-denial na ito na ituturo ng Panginoon. Kung kaya't masasabi natin, ang isang Kristiyano o totoong Kristiyano lamang ang talagang makakaabot nito o makakagawa nito. Kung hindi ka Kristiyano, kahit na namatay ka na sa pagsasakripisyo ng buhay mo, iba itong itinuturo ng Panginoon na sakripisyo kumpara doon sa ginagawa ng hindi nananampalataya o ginawa ng hindi mananampalataya. Okay, so bago yung talata na ating nga pong babasahin, tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, muli kaming dumudulog sa inyo at nagpapasalamat sa inyong salitang dakila
na patuloy na malaya naming naaaral, malaya niyong ginagamit upang turuan kami. At sa aming pag-aaralan nga ngayon, Panginoon, ay kinikilala po namin ng katuruang ito ay parang pagsalungat sa agos, Panginoon. Sa agos ng kaisipan ng aming kasalukuyang panahon at maging din naman ng mga nakaraang panahon dahil nga sa aming pagiging makasalanan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tunay nga pong maunawaan namin ang inyong salita. At ganun din, na pagkalooban niyo kami ng biyaya na hindi lamang maunawaan, kung hindi magkaroon kami ng pagnanais at kakayanan na ito nga po ay aming maisabuhay para sa inyong kaluwalhatian lamang. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Subuktan po natin yung ating hawak na Biblia. Sa aklat nga po ng Lucas. Pati cellphone ko ay tumatanggi. Kay Lucas chapter 9, verse 23 po ang umpisahan nating basahin hanggang 27. Pakinggan po natin ang salita ng Panginoon ng may pagpapakumbaba. Verse 23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Subalit, ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas niya ito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamit niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala o mapapahamak naman ang kanyang sarili. Sapagkat ang sino mang ikinahihiya ako at ang aking mga salita ay ikahihiya siya ng anak ng tao pagdating niya na nasa kanyang kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at mga banal na anghel. Subalit, tunay na sinasabi ko sa inyo, may ilan na nakatayo rito na hindi makakalasap ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang dalisay, banal, walang kapintasan at hindi nagkukulang na salita ng Diyos. Nawa, siya ang patuloy na magtanim nito sa ating mga puso at isipan. Okay, so self-denial o pagtanggi sa sarili. Masasabi natin na yan po ay ang katuruan na nasa puso ng Christian discipleship. Ika nga. Yan ay katuruan na hindi mo pwedeng sabihin ayaw kong gawin kung ikaw ay Kristiyano. Hindi mo pwedeng talikuran o ignoren dahil yan ay, sabi nga natin, yan ang buhay. Yan ang nagpapatibok sa buhay ng isang mananampalataya. Pag sinabi mong biblical Christianity, kasama talaga yung self-denial. Na kumbaga, ang isang Kristiyano o nananampalataya sa Panginoong Hesus ay kasama sa buhay niya yung pagtanggi sa sarili. Nabanggit ko sa inyo dati si Matthew Henry, yung kilalang manunulat, komentarista ng Bagong Tipan. Sabi niya, ito, pakinggan nyo. Yan yung title ng pag-aaralan natin. Sabi ni Matthew Henry,
Self-denial is the first lesson in Christ's school. Ito daw yung unang-unang leksyon sa eskwelahan ng Panginoong Yesus. Anong ibig niyang sabihin? Ang sinasabi niya, once na ikaw ay iniligtas ng Panginoong Yesus sa iyong kasalanan, once na ikaw ay nanampalataya sa ginawa ng Panginoong Yesus na tinatawag nating Ebanghelyo, at nanampalataya ka sa kanyang pagliligtas na ginawa sa iyo, niyakap mo ang kanyang ang katotohanan ito tungkol sa paghahandog ng kanyang buhay para ikaw ay tubusin sa iyong kasalanan. Ang unang-unang ituturo ng Panginoong Hesus sa iyo ay mag-umpisa kang magtanggihan ang iyong sarili. At hindi kanya titigilan sa pagtuturo niyan sa araw-araw ang pagtanggi sa iyong sarili. Actually, sabi nga naman ni kung may sinabi si Matthew Henry, meron ding sinabi si Calvin, John Calvin, mas matindi yung sinabi niya. Sabi niya, yung self-denial daw, sabi niya, is the sum of Christian life. Mas maiksi pero mas mabigat. Sum of Christian life. Dalawang salita, sabi niya, ang bumubuo o kabuuan ng buhay Kristiyano, dalawang salita lang. Deny yourself. Yeah? So yan daw ang kabuuan o bumubuo sa buhay Kristiyano o Kristyanismo. Kaya lang, sabi nga natin, sa panahon natin ngayon, pag sinabi mo sa mga tao ngayon yan, sa kultura natin, ano sasabihin sa iyo? Isipin nila, baliw ka na. Tanggihan ko sarili ko. Ayawan ko yung makakapagbigay ng saya sa akin. Ayawan ko yung gustong-gusto ko, aayawan ko. Ano ako, baliw? Ano ako, sira? Ano maluwag na tornilyo ko? Ganyan ang isasagot sa iyo. Pero sabi nga natin, hindi galing sa tao itong katuruan na to. Kundi ito ay unang leksyon nga sa eskwelahan ng Panginoon once na ikaw ay nanampalataya sa Kanya. So, sa pagiging disipulo ng Panginoong Yesus, maliwanag yung sinasabi niya dito. Kung balikan natin yung verse 23. Diba? Sabi niya, sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Napakaliwanag, di ba? Napakaliwanag na galing mismo sa bibig ng Panginoon. Kasi ito yung sitwasyon, kung titingnan natin yung pagkakasunod-sunod talaga ng mga kwento. Diba last week, narinig natin si Pedro nung tinanong ng Panginoon yung kanyang mga disipulo. Ano naman ang sinasabi niyo tungkol sa akin? Diba? Anong sagot na maliwanag ni Pedro? Walang pag-aalinlangan. Diba sabi niya, ikaw ang Kristo ng buhay na Diyos. Diba? Naliwanag yun. Ngayon dito makikita natin, maliwanag na ang kausap ng Panginoong Hesus dito, bagamat si Pedro ang nagsalita bilang representative ng mga disipulo, pero ang maliwanag na kausap ng Panginoon dito ay lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon. Kasama tayo doon. Diba? Yan, no? Sinabi niya sa lahat. O kung ilalagay natin, sinabi niya sa lahat ng mga nagsasabing, ikaw ang Kristo ng Diyos. Nang ibig sabihin, ikaw ang aming tagapagligtas. At nananampalataya kami sa iyo. Pag ikaw ay yan, yung nagsasabing ganyan, katulad ng sinabi nga ni Pedro, ay kasama ka sa lahat. Na anong sinasabi niya? Sa lahat ng mga nagnanais sumunod
ay ano daw? Tanggihan ang iyong sarili. So, medyo himay-himayan natin ng konti. Okay? Una, sabi nga natin, ang pagtanggi sa sarili. Denying yourself. Ano nga ba ang gustong sabihin ng Panginoon pag sinabing tanggihan mo ang iyong sarili? Pag sinabing tanggihan ang sarili, ang sinasabi niya dito ay lahat. Okay? Ang tawag nito? Huwag niyong kakalimutan yung salitang lahat. Lahat ng mga bagay na hahadlang o magiging kalaban ng ating pagsunod sa Panginoon ay dapat nating tanggihan. Ano-ano yon? Yung ating tinatawag na pagnanais na magkamal ng kayamanan. Hindi masamang yumaman. Hindi masamang magsikap para kumita. Pero, pag ito, paghahangad natin ng kayamanan ay naging kalaban ng ating pagsunod sa Diyos, o naging hadlang lalo na, kasi nag-uumpisa lang naman yan, kalaban muna pero sa bandang huli, magiging hadlang na yan. Sa pagsunod mo sa Panginoon, ang sinasabi ng Panginoon, tanggihan mo. Or, yung pagnanais mo ng kapangyarihan, alam natin ngayon, maraming nasa kapangyarihan, ang talagang kinalimutan ng Diyos. Dahil sa paghahangad ng kapangyarihan. Pag yang kapangyarihan na yan, ay maging hadlang o maging kalaban ng pagsunod mo sa Diyos o ng iyong katapatan sa Diyos, katapatan sa kaharian ng Diyos, tanggihan mo yan. Maging ang pabor ng tao o pag-ibig ng iyong kapwa-tao, kung yan ay magiging hadlang, magiging kalaban sa iyong commitment o sa iyong katapatan sa Panginoon, dapat tanggihan mo yan. Kumbaga, anything in this world, bagay man yan, tao o pangyayari, kung yan ay makakapagpababa sa tingin sa iyong buhay, kung gaano kaluwalhati ang Diyos na iyong sinasamba, dapat ay tanggihan mo yan. Kumbaga, yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, yan dapat lagi. Ano yun? Seek first the kingdom of God. O yung sinabi ng Panginoon sa two great commandment, nung sinama rin niya yung kautusan, di ba? Love the Lord your God with all. Ang ibig lang naman sabihin nun, unahin talaga ang Panginoon. Kung mayroong hahadlang o magiging kalaban para mauna mo ang Panginoon sa iyong buhay, ang sabi ng Panginoon, tanggihan mo yan. I-deny mo ang iyong sarili. Okay? Kumbaga, sa panahon natin ngayon, talagang contradict yung katuruan na yan. Kung titingnan natin yung mga kilalang mga tao, na mga iniidolo, politiko man yan, o artista, iniidolo sila, kilala sila. Maraming tumitingala sa kanilang achievement, ika nga, o sa kanilang ginagawa. Pero anong maririnig natin? Meron ba tayong naririnig na sa paglalarawan ng kanilang buhay ay sila ay ipinapaliwanag yung kanilang pagse-self-sacrifice? O yung pag-deny ng kanilang sarili? Meron ganon? Hindi ba puro yung mga papuri parangal ang naririnig natin tungkol sa kanila? Ano?
Pero kung titingnan natin ang ating Panginoon, napakaliwanag po na siya ang perpektong halimbawa. Siya ang nagsabi na kung kayo susunod sa akin, dapat tanggihan ninyo ang inyong sarili. At may karapatan siyang sabihin yun. Di ba? Kung buksan natin yung ating mga Biblia sa aklat ng Efeso. Pilipos chapter 2. Umpisa natin pagbabasa verse 5. Siguro umpisa na natin verse 3 para makita rin natin yung konteksto. Pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Sabi niya, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataasan. Kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa iyong sarili. Meron pa bang gumagawa niyan? Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Bakit? Sabi niya sa verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Ano bang klaseng pag-iisip ang Panginoon? Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na karapat dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi, hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang kamatayan, maging hanggang kamatayan man sa krus. Mga kapatid, wala na kayong hahanapin pang halimbawa. Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Heto, ang Panginoon nasa langit. Kapiling niya ang Diyos Ama at ang Diyos Espiritu. Masayang-masaya sila doon, wala silang kaproblema. Di ba? Totoong buhay na ganap at kasiyasiya, actually kulang pa yun. Yung buhay na ganap at kasiyasiya, kulang pa yun yung kanilang kalalagayan doon sa langit. Pero anong ginawa ng Panginoon? Nagdesisyon siya na magkatawang tao. Nang sabi nga dito, hinubaran niya ang kanyang sarili ng kanyang pagiging Diyos. Hari ng mga hari, nung nagpunta dito sa lupa, ano daw? Anong anyo mayroon siya? Anyo ng hari? Hindi. Ang hari ba ay pinapanganak sa sabsaban? Hindi. Ang hari ba? Sabi niya, nung may sumusunod na mga alagad, alam niyo ba na ang anak ng tao ay wala man lang unan na mahigaan? Wala man lang kwarto na matulugan? Yun ba ang hari? At isa pang pinakamatindi, hari ba yung lalagyan ng koronang tinik at maya-maya ay hinahampas hanggang sa ipako sa krus? Pero yun ang ginawa ng Diyos na pagtanggi sa kanyang sarili. O sa pwede natin siguro sabihin, pagtanggi sa kanyang pagiging Diyos. At bakit niya ginawa yun? Kasi may mapapala siya. Wala. Ginawa niya yun para may mapala tayo. Para makamtan natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Isipin mo, gagawin mo para sa mga taong kaaway, ang turing sa iyo kaaway, sa mga taong hindi ka
pinapahalagahan, gawin mo yun. O sa madaling salita, gawin mo para sa kaaway mo. Ang magsakripisyo ka ng ganun. Kahit siguro tanungin ko kayo ngayon, sino sa inyo dito ang gusto makipagpalitan na matulog sa tabi-tabing kalsada at mabuhay bilang isang taong grasa? Meron kayo sa inyong papayag dito? Taong grasa lang yan eh. Mas matindi ang ginawa ng Panginoon. Yun yung halimbawa na sinasabi ng ating Panginoon sa pagtanggi sa sarili. Siya mismo, yung kanyang sarili ay ipinakita niya bilang halimbawa kung paano niya ito tinanggihan, kung paano siya nagpakababa, paano siya, hindi ko talaga, wala akong salita na pwedeng gamitin kung paano niya ginawa. Yung Diyos siya, pinakamakapangyarihan, lumanang ng langit at lupa sa isang salita. Pero nung nag-anyong tao, alipin, tinanggap niya ang lahat. Isang ganun lang niya, pwede niyang tunawin yung mga nananakit sa kanya. Pero hindi, tinanggap niya yun, tinanggihan niya yung kanyang sarili. Tinanggihan niya yung para sa ikasasaya niya, para sa yung kaliligtas niya in a way. Tinanggap niya lahat hanggang kamatayan. Yun yung halimbawa na ipinakita ng ating Panginoon sa kanyang pagsabi sa atin na kung gusto mong sumunod sa kanya, tanggihan mo rin ang iyong sarili. Okay. Pero siyempre, kinilabutan na tayo. Mas matindi pa itong susunod. Dahil may pangalawa pa. Pagkatapos mo daw tanggihan ang iyong sarili, ano naman gagawin mo? Take your cross. Once, okay. Pasanin mo ang iyong sarili. Araw. Ano naman ang gustong sabihin ng Panginoon dito? Napapasanin mo ang iyong sarili sa ang iyong cross sa araw-araw. Pag sinabi ng Panginoon na pasanin mo ang iyong cross sa araw-araw, ito yung pagtanggap mo ng ano pa mang paghihirap na mayroong ka sa buhay na ito. Bakit? Mo tatanggapin yan, mahirap. Babaliw ka na ba? Hindi. Bilang isang mananampalataya, yung paghihirap na dumarating sa iyo, tatanggapin mo. Bakit? Kasi alam mo, ang Diyos ang naghanda niyan para sa iyo. Inihanda ng Diyos yan, paghihirap na yan, yung trials na yan, yung tribulation na yan, para ano? Para sa ika-ubuti mo. Narinig niyo yun? Kumbaga, mas mahirap tiisin yung isang paghihirap o yung isang sakit na alam mong matagal talaga yan eh. Or maaring ang habang buhay mo na yan dadanasin. Madali lang yung, halimbawa, pupunta ka sa doktor, di ba? Masakit ang ngipin mo. Okay lang yan kasi pag natanggal na yan, wala na eh. Pero yung sakit na alam mong hindi mo na yata malalagpasan yan. Ano? Hanggang kamatayan na yata yan. Ano? Di ba? Mahirap. Ano? Pero paano mo ito tatanggapin? Tatanggapin mo yan kasi alam mo, ang Diyos ang may plano niyan.
Ang Diyos ang nagtakda niyan. Na kumbaga, makikisang-ayon ka sa sinabi ni Joseph. Alam niyo yung sinabi ni Joseph? Sa kanyang mga kapatid. Ano bang ginawa kay Joseph? Alam niyo yon? Ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Kaya napunta siya sa Egypt. At nakulong. Pero nung maglaon, nung maayos na ang buhay ni Joseph, siya na yung pangalawang pinakamataas sa Egypt. Pumunta yung kanyang mga kapatid. At nung makilala nila si Joseph na pala yun, natakot sila. Pero ano sabi ni Joseph sa kanila? Huwag kayong matakot. Kasi sabi niya, yung sakit o yung kasalanan na ginawa ninyo sa akin para ako saktan o para ako patayin, sa madaling salita, ay ginawa ng Diyos para sa ikabubuti ko. Ganon yung pagtingin ni Joseph at ganon din yung sinasabi dito ng Panginoon na sa ating pagdadala ng ating krus sa araw-araw, tignan natin ito na ang Diyos talaga ang may gusto niyan. Ang Diyos talaga ang nagpangyari niyan. Bagamat hindi kamay ng Diyos ang ginamit, kamay talaga ng taong gumawa ng kasalanan, kaya ka nasaktan, kaya ka na perwisyo, sabihin na lang natin. Pero ang ating Diyos ay hindi maliit na Diyos. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Hawak niya ang lahat. Nasa plano niya ang lahat. Yun yung sabi ni Joseph. Masama ang plano ninyo, ginawa sa akin, nasaktan ako. Pero alam niyo, ginamit yan ng Diyos para sa ikabubuti ko. Hawak ng Diyos. Kumbaga pa sa English, you meant it evil, but God meant it for good. Napakabuti ng Panginoon. Kumbaga, yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi naman talaga madaling tanggapin. Hindi talaga madaling pasanin. Pero kung naniniwala tayo sa pangako ng Diyos, diba? Memory verse natin sa Bagong Tipan, Romans 8:28. Diba? All things work together for good. Gagamitin ng Diyos ang lahat ng iyan. Kaya pag may pasanin ka, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ang pasanin ko pong ito ay aking tatanggapin. Kasi alam ko, ikaw ang naglagay nito sa buhay ko. Ano bang mga pasanin ito? Pwedeng namatay ang pinakamamahal mo o pinakamahalaga sa buhay mo. Na talaga namang nung nawala siya, ay yung sinasabi nga ng iba, parang nawala ka na rin. Ganong katindi. Or maaring kung hindi man tao, ay yan nga, material na bagay na talaga namang madaling nawawala. O kung hindi naman, ay talagang mayroong napakasamang tao na gumawa sa iyo ng kasamaan, kung kaya't naperwisyo talaga ng gusto ang buhay mo. Namatay, na alam mong kahit kailan hindi na siya muling kakatok sa pinto upang bumalik sa iyo. Or sakit na ginawa ng isang napakasamang tao, kaya ka naperwisyo ang buhay mo. Lahat ng iyan. O kung ano pa man yan, isipin mo, hindi nangyari yan ng aksidente. Kundi nangyari yan dahil mayroong Diyos na makapangyarihan na naghanda niyan para sa buhay mo, para sa ikabubuti mo. Yan ang sinasabi ng Panginoon.
Na kumbaga, yung pagtanggi sa ating sarili at pagsunod sa ating Panginoon ay pagpapakita o pagsunod, hindi dahil talagang may mawawala sa iyo, kundi yung pagsunod na iyan ay mayroong ibubuti sa iyo. Naalala niyo ang ating Panginoon, kung ano yung resulta na nangyari sa Kanya. Hindi natin itinuloy lahat yung binasa natin kanina. Ano ang nangyari sa Kanya? Verse 8. Diba sabi dyan? Palibasay natagpuan sa anyo ng tao at siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Kaya't anong resulta? Siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pamamagitan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kumbaga, sa pagtuturo sa atin ng Panginoon tungkol sa ating pagtanggi sa ating sarili, pagpasan ng ating krus araw-araw, siya ginawa niya yon at nagtagumpay siya. May tagumpay siyang narating. Pero sa pagpasan nga ng ating sarili, meron pa siyang ibang ipinagagawa o pagpasan ng ating krus. Tanggihan ng sarili, pasanin ng krus. At yung pangatlo, sumunod sa akin. In other words, sundin nyo ang aking halimbawa. Nakita nyo kung paano ko tinanggihan ng aking sarili? Diyos ako. Nag-anyo ako bilang alipin. Nung nandito ako sa lupa, pinasan ko ang lahat. Actually, ang sabi nga niya sa John chapter 4 verse 34, although hindi sinabi doon yung pagpasan, pero di ba sabi niya John 4:34, ang aking pagkain ay ang sundin ang kalooban ng aking Ama. Ano ba ang kalooban ng Ama? Yung siya ay tumanggap ng kahirapan. Piruin mo, alam ng Panginoon yung mangyayari sa kanya. Araw-araw, nung nandito siya sa lupa, kapapanganak pa lang niya, alam na niya kung anong kahantungan niya. Pero sabi niya, tinanggap ko yan bilang pagkain. Araw-araw. Kung alam mo, na halimbawa, yung lugar na pupuntahan mo ay mapapahamak ka lang, pupuntahan mo ba? Hindi. Kung alam mo na yung ang tawag nito, iniirog mo ngayon na gusto mong pakasalan, na pag pinakasalan mo pala ay magiging impyerno ang buhay mo, papakasalan mo pa? Hindi na. Diba? Pero ang Panginoon, sabi niya, tinanggap niyang pagkain niya sa araw-araw yun. Na alam niya kung ano yung mangyayari sa kanya, pero ginawa niyang pagkain yun. Tinanggap niya yun. Ganoon siya ka masunurin. Ngayon ang sabi niya, gawin niyo kung ano yung ginawa ko. Follow me. Sumunod kayo sa akin. At ang isang matindi na halimbawa ng ating Panginoon na dapat din nating sundin ay sa usapin ng pagpapatawad. Naalala niyo nung nakapako siya sa krus? Pinako na siya eh. Hindi madali, nakasabit ka. Pero anong panalangin niya? Ama, patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
Alam niyo, parang yan yung panalangin na sinasabi ng Panginoon para sa mga kaaway natin, di ba? Ipanalangin niyo ang mga umuusig sa inyo, dapat ganun. Amang Panginoon, patawarin mo yung mga umuusig sa akin kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Gagawin mo yun? Pero yun ang pinagagawa ng Panginoon. Sumunod kayo sa akin. Kung papaano ako naging masunurin, kung paano ako nagpasan ng aking krus, at sa usapin ng pagpapatawad. Ginawan na siya ng napakasama, ipako ba naman siya sa krus? Pero panalangin niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Maliwanag na pagtanggihan sa sarili. Self-denial ay talagang masasabi nating bahagi yan ng buhay Kristiyano. Lalong-lalo na sa usapin ng pagpapatawad. Ano ang normal? Kayo, huwag kayong tanggihan nyo, huwag ang sagot nyo. Ang normal na nangyayari sa buhay, pag may gumawa sa iyo ng masama, anong nasa isip mo? Nagagawin mo doon sa gumawa sa iyo ng masama? Diba? Iniisip mo, dila lang ang walang latay. Kung anong ginawa mo sa akin, dapat ganun din ang mangyari sa iyo. Hindi ka papayag na hindi mo makita yung taong gumawa sa iyo na kung anong ginawa niya sa iyo ay mangyari din sa kanya. Yun ang ikaliligaya mo, tama? Eh sabi nung karamihan, dapat lang hustisya eh. Dapat may hustisya. Diba? Kumbaga, iniisip natin, yun naman talaga ang karapat dapat sa kanya kasi masama siya. Dapat maranasan din niya yung sakit. Yun ang nasa isip natin. Pero alam nyo, kung yan ang iniisip ng Panginoon, nung tumingin siya sa lupa, at anong sabi niya? Lahat ay makasalanan. Lahat ng mga nasa puso nila ay kasamaan. Lahat ng iniisip nila ay masama laban sa Diyos. At sasabihin ng Panginoon, bibigay ko sa kanila ang nararapat sa kanila. Sa tingin nyo, nandito ba tayo? Hindi yan ang iniisip ng Panginoon. At sa sinasabi din niya sa atin, kung susunod tayo sa kanyang halimbawa, sa ganong kalalagayan, masakit, may ginawang masama sa atin, pero wisyo tayo, nahirapan tayo, o baka nga mahapatin, o sa ating mga mahal sa buhay. Pero magkakaroon lamang ng tinatawag nating reconciliation sa relasyon kung lahat ng sakit na yon na nasa puso mo at nasa isip mo na gusto mong iparanas doon sa taong masama na yon ay tatanggihan mo. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kumbaga, yung pagtanggi sa sarili na sinasabi ng Panginoon dito, o pagsunod sa Panginoon na pagtanggi sa sarili, ay pati yung sakit na nararanasan mo dahil sa ginawa ng masamang taong iyan, ay tatanggihan mo. O hindi mo gagamitin laban sa Kanya. Hindi, masakit. Napakahirap tanggapin. Pero Panginoon, tinakda mo ito eh. Ikaw ang may hawak ng lahat eh. Napakamakapangyarihan mo, Panginoon eh.
Walang nangyayari na hindi mo hawak. Hindi ikaw ang gumawa nito. Yung taong masama ang gumawa nito. Pero alam ko, may plano ka dito. Pinangyari mo ito kasi mayroon kang mabuting layunin sa aking buhay. At hindi na lang si Joseph ang magsasabi sa salitang ito sa kanyang mga kapatid. You did mean it for evil against me, but God meant it for good. Masama ang ginawa mo sa akin, pero ginamit ito ng Diyos para sa ikabubuti ko. Mayroong isang African-American. Nangyari ito nung nagkaroon ng giyera sa United States. Na ito yung nag-umpisang magkaroon ng discrimination sa mga itim at saka mga puti. May isang African-American na hindi na lang pinangalanan yung pangalan niya, pero totoong kwento ito, nangyari sa Amerika. Na naging alipin nung panahon na yon kasi nga na-discriminate yung mga African-American at sobrang pang-alipin sa kanila. So ang ginawa nitong African-American na to, nung 10 years old pa lang siya, tumakas siya. Lumipat siya doon sa ibang lugar. At lumaki siya doon, tumanda siya doon, naging Christian. Naging preacher pa nga. At nung natapos na yung giyera, nabago na yung pang-aalipin sa mga Aprikano, nagkaroon na ng pantay-pantay na pagtingin. Maraming mga pangyayari dyan, may mga kilalang tao din na naging daan kung bakit nangyari yan. Pero itong African-American natin, na minister na siya, ay nakatanggap ng sulat galing doon sa kanyang amo na nagpahirap sa kanya ng sobra kaya naisipan niyang tumakas. At yung sulat na yun ay sinasabi, kung papayag siya na puntahan yung kanyang dating slave owner, yung nang alipin sa kanya, yung nagpahirap sa kanya, dahil gusto nyo nitong makipag-reconcile. Kasi pati yung slave owner na yun, yung amo niya na yun, na nagpahirap sa kanya, ay naging Christian, nanampalatayan na rin sa Panginoon at pinagsisihan na rin niya yung kanyang ginawang pang-aalipin dito sa African-American na to. Ministro, na siya, Kristiyano na siya at preacher na rin siya. Naglilingkod na siya sa iglesia. Pero nung matanggap niya yung sulat na yun, nabagabag siya. Hindi niya maatim yung nagpahirap sa akin. Kristiyano na ngayon. At gusto pang makipag-reconcile. At nang nakalagay doon sa sulat, ako sana ang pupunta sa iyo dahil gusto kong humingi ng tawad sa ginawa ko sa iyo. Kaya lang sabi niya, mahina na ako. Hindi ko, nakahiga na lang ako, bedridden na ako, hindi ko na kaya maglakbay. Kaya kung po pwede, dahil sa pagpapahirap na ginawa sa kanya, sa batang edad, 10 taong gulang. Pero sa madaling salita, pumayag din siya, pinuntahan niya yung kanyang pahirap talaga sa kanya. At nung magka-usap na sila, nasa tabing kama, yung African-American at yun nga, yung slave owner, former slave owner, ay nakahiga lang talaga, mahina na. Tapos di humihingi na nga ng tawad, yung nagpahirap sa kanya. Pero hindi pa natatapos yung sentence ng paghingi ng tawad ng amo, sumagot na agad yung African-American, sabi niya, alam mo, gusto ko rin humingi ng tawad sa iyo eh. Kasi nagkimkim ako ng sama ng loob. Hindi maalis-alis yung sakit, yung sama ng loob ko sa iyo.
dahil sa ginawa mo sa akin. Di ba? Kaya humihingi din ako ng tawad sa iyo. Sa madaling salita, nung panahon na yon, nag-aanuhan na sila. Kumaga, nagdidebate na sila kung sino ang mas karapat dapat patawarin. Kung sino ang mas may malaking kasalanan na humihingi na ng tawad pareho. So, ibig sabihin, sa madaling salita, nagkasundo sila, nagkabati sila. Bakit? Ano ang nangyari? Nangyari yung pagkakasundo, yung pagpapatawaran. Kasi una, yung slave owner, yung amo na yun na nagpahirap doon sa African American, nakita niya sa kanyang sarili nung Kristiyano na siya. Nakita niya sa kanyang pride, yung masama talagang ginawa niya. Pinagsisihan niya. Kung kaya't nagdesisyon siya ngayon na humingi na ng tawad sa kanyang dating alipin na ginawa niya ng masama. Kasi nakita niya, inamin na niya yung pagkakamali niya. At the same time, yung African American na pinahirapan, nakita din niya sa kanyang sarili yung kanyang pride na nagpakumbaba din siya. Na alam niya, hindi rin tama yung magkimkim siya ng galit. Di ba? Nasa Biblia yun. Huwag mong hayaan ang galit mo na lubugan ng araw. Diba? Huwag kang magkimkim. Hindi masamang magalit. Pero huwag kang magkimkim. Yun yung dahilan, kaya nagkasundo pa rin. Kaya nagkaroon ng pagkakasundo. Ngayon, sabi ko nga kanina, alam ko bawat isa sa atin, pag self-denial o pagtanggi sa sarili, hindi madali. Kaya hindi ko alam kung mayroon ba kayo dito, o mayroon ba sa atin dito, ang mayroong ganyan na hindi pa makapagpatawad, na gusto niyong patawarin, pero hindi niyo magawa. Maaring magulang niyo, o vice versa, yung magulang naman sa anak, o baka naman kaibigan, dating matalik na kaibigan, pero ang sama talaga ng ginawa niya eh. Kaya hindi mo na siya tinuturing na kaibigan ngayon. Mali talaga eh. O baka naman nasa kongregasyon na ito. Kasama natin. Ang taong iyan na kailangan mong patawarin. Kapatid, pakinggan mo ang sinasabi muli ng Panginoon, hindi galing sa akin. If anyone will follow me, let him deny himself, take up his cross daily, and come, follow me. Hindi galing sa akin yan. Ngayon, kung nagdadalawang isip pa kayo, parang hindi ko yata talagang kayang gawin eh. Masakit eh. Hindi pa ako nasasatisfy na makita siyang danasin din niya yung dinanas ko eh. Paano ko siya patatawarin? May sinabi pa ang Panginoon. Kung kayo'y nagdadalawang isip pa, pakinggan natin muli ang sinabi ng Panginoon sa verse 24. Balikan natin yung Lucas chapter 9, verse 24. Ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Subalit, ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas niya ito. Self-preservation. Self-interest in this life. Yan talaga ang hinahanap ng maraming tao. Pero anong sabi ng Panginoon?
Kung itatanggi mo yan, kung hindi yan ang uunahin mo, kung hindi uunahin mo ang sinasabi ko sa iyong self-denial, ang sabi niya, hindi ka mawawalan. Hindi ka mawawalan. Pero pag yan ang inuna mo, tiyak mawawalan ka. Diba? Maliwanag yung sinabi ng Panginoon. Kung uunahin mo ang sinasabi ng Panginoon, ang sinasabi niya, hindi ka lang magkakaroon ng iyong hinahangad na satisfaction sa buhay. Kung hindi, magkakaroon ka pa. Pati yung hindi karapat dapat na magkaroon ka. Pero magkakaroon ka dahil sa Kanya. Naintindihan niyo ba? Ang sinasabi dito ng Panginoon, kung uunahin mo ang para sa ikaliligaya mo sa buhay na ito, ang tanong, hanggang kailan mo magagawa yan? Hanggang kailan mapapasa iyo yan? Hindi yan ang totoong buhay. Kasi ang totoong buhay ay yung tinatawag nga na eternal life. Nasaan manggagaling lang yon? Kanino lang sino lang ang makapagbibigay noon? Ang Diyos lang. Ano lang ang kayang ibigay ng buhay na ito dito sa lupa? Ang tawag natin yan, temporary, pansamantala. Yan lang ang kayang ibigay nito sa lupa. Kung ang ating hangad ay para sa ating mga kapakanan lamang sa mundong ito, para sa ating makapagpapasaya sa ating sarili sa mundong ito, o makapagpapaligaya sa ating damdamin sa mundong ito. Inuulit ko yung mundong ito kasi dito lang naman talaga natin mahanap yung mga sinasabi natin yan. Kung yan lang ang uunahin mo, makamit mo man yan ngayon. Pero ang tanong, hanggang kailan mananatili yan? Dali lang. Bagkus, ang sinasabi nga ng Panginoon, kung tayo ay magtutuon lang para sa ating sarili sa mundong ito, kung ano yung gusto ng ating laman, ika nga, at hindi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay para mong pinapapayat ang iyong buhay spiritual. Ang iyong espiritu ay unti-unting natutuyo hanggang sa dumating yung araw na hindi mo na talaga maramdaman ang Diyos. Dumating yung araw na maging kalyo na ang puso mo at hindi mo na marinig ang salita ng Diyos. Kahit na ipagsigawan pa yan, hindi mo na marinig yan. Kumbaga, kung tatanggihan mo ang pinagagawa sa iyo ng Diyos, bagamat sinasabi mong disipulo ka ni Jesus, pero tinatanggihan mo ang kanyang ipinagagawa, ang iyong spiritual na kalalagayan o ang iyong relasyon sa Diyos ay
matutuyo. Pero kung susundin mo ang kalooban ng Diyos, makikita mo, mababago ang iyong pamantayan sa buhay. Matututo ka at ikasisiya mo na unahin ang mga bagay na pangwalang hanggan kaysa sa mga bagay na temporary lang o pansamantala lang. Kumbaga, dito ang pinagagawa sa atin ng Panginoon na pagtanggi sa sarili, hindi niya sinasabi na tanggihan niyo ang inyong sarili at sumunod kayo sa akin at habang buhay na magiging ganyan kayo na para bang lagi kang nakakagatlabi na sa hirap ng buhay. Hindi po ganyan ang sinasabi ng Panginoon. Maliwanag po ang sinasabi ng kanyang salita. Kung puntahan natin, mababasa din natin ito later on, pero puntahan na natin ngayon. Luke 18. Verse 29 lang. Meron din po ito sa ibang ebanghelyo. Sa ibang ebanghelyo, sa ibang libro, sa ebanghelyo. Luke 18:29, maliwanag yung sinabi ng Panginoon. At sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang sino man na nag-iwan ng buhay o asawang babae o mga kapatid o mga magulang o mga anak dahil sa kaharian ng Diyos. Na ano daw? Na hindi tatanggap ng lalong higit pa sa parehong ito o sa panahong ito at sa panahong darating ng buhay na walang hanggan. Narinig niyo yun, mga kapatid? Hindi sinabi ng Panginoon, tanggihan mo ang sarili mo at magsakripisyo ka at habang buhay kang magsasakripisyo forever. Hindi po. Ang sinabi ng Panginoon, pag nagsakripisyo ka alang-alang sa akin, kung mayroon ka mang itanggi sa iyong buhay, ibabalik ko yan. Sobra-sobra. Sa inaakala mo. Kung hindi man sa material na bagay, sa mundong ito, 100% eternal life. May maikukumpara ba sa eternal life? Ulit-ulit nating sinasabi, pag sinabing buhay na walang hanggan, hindi po yan doon sa haba o tagal. Oo, matagal talaga yun, walang hanggan talaga yun. Pero ang isa pang kahulugan nun kung bakit sinabing walang hanggan yun, ito ay yung quality, yung buhay na ganap at kasiya-siya. Na yung buhay na yan ay wala dito sa mundo, kundi nandoon sa bagong mundo o bagong langit at bagong lupa na itinatag ng Diyos para sa mga nananampalataya sa Kanya. Kumbaga, ang sinasabi ng Panginoon, kung tatanggihan mo ang iyong sarili sa mga bagay na makakahadlang sa iyong pagsunod sa akin o sa mga bagay na magiging kalaban sa iyong katapatan sa akin, tinitiyak ko sa iyo hindi ka mawawalan. Kung hindi magkakaroon ka ng higit sa inaakala mo, higit sa ginugusto mo o ninanais mo. Ano? Anyone who gives up their own satisfaction for his sake and for the kingdom will receive a satisfaction that transcends anything that this world can give.
Kumbaga, sinasabi ng Panginoon, gamitin mo yung mathematics ng langit. Ano ang mathematics ng langit? Sa mundong ito, pag samahin mo man ang lahat, i-add mo na ang lahat, anong kahantungan yan? Pansamantala. Pero sa langit, ano ang mayroon? Walang hanggan. So kahit nandito ka pa sa mundo, dapat alam mo na yung mathematics ng langit. Na ano yun? Yung temporary at saka eternity. Yung temporary, mundo. Yung eternity, langit. Yung temporary, yung mga gusto mo lang o gusto ng mundo para sa iyo. Pero yung eternity, yung gusto ng Diyos para sa iyo. So alin ang gugustuhin mo? Yung temporary o yung forever? Yeah, marami nga sumisigaw forever sa pag-ibig. Pero wala naman talagang forever sa pag-ibig kung wala ka sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, uunahin mo ang iyong sarili, mawawalan ka. Pero kung uunahin mo ang Diyos, tsak, magkakaroon ka. 100%. Ngayon dito, ang sinasabi, kung hindi mo tatanggihan ang iyong sarili at uunahin mo ang hanapin ang ano pa man sa mundong ito, kahit mapasa iyo na daw ang buong sanlibutan, anong halaga niyan? Kung mawawala naman ang iyong kaluluwa. There is no temporal gain that can compare to the loss of the soul. Wala pong ano pa mang bagay o kahit lahat na ng buong sanlibutan ang pupwede mong ikumpara sa pagkawala ng iyong kaluluwa. Ano nga ba ang mapapala? Ano? Kung lahat ng mga pansamantalang ito ay mapasa iyo, kagaanan sa buhay, kasikatan, kagandahan, success, kapangyarihan, kayamanan, kung wala ka naman ng totoong buhay. So ang tinatanong dito, ang sinasabi sa atin ito ng Panginoon, tingnan natin, alin ba talaga ang gusto natin pahalagahan? Eternal, moral. Bilang mananampalataya, ang sinasabi ng Panginoon, pahalagahan natin yung walang hanggan. Dahil yun ang kaharian ng Diyos. Mayroon ng isang old Puritan. Yung matandang mananampalataya, old Puritan ang tawag sa kanila. Sabi niya, He is no fool who gives up what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Hindi kasiraan ng utak, yung tatanggihan mo, yung hindi mo naman talaga kayang panatilihin sa buhay mo para mapasa iyo yung talagang hindi mawawala sa buhay mo. Di ba? Hindi kasiraan yun. Ang lahat ng bagay sa mundong ito, o tao, o kayamanan, kahit anong pilit mong panatilihin yan sa buhay mo, kung hindi man yan ang mawala, ikaw ay mawawala. Tama? Di ba yung isang mayaman? Sabi niya, ang yaman-yaman ko na. Magtatayo pa ako ng marami.
Paglalagyan ng kayamanan ko. Pero ano sabi ng Panginoon? Natulog siya sa gabi, hangal. Mamayang gabi, patay ka na. O ano mangyayari sa inipon mo? Magagamit mo ba yan para bigyan ka ulit ng panibagong buhay? O higit sa lahat, magagamit mo pa yan para makarating ka sa langit? Diba hindi? Diba? So sabi ng Panginoon, kung uunahin mo ang mga bagay ng sanlibutan ito, bakit kahit sa'yo na ang buong sanlibutan, anong halaga niyan? Kung mawawala naman ang iyong kaluluwa. Kumbaga, sabi sa atin ng Panginoon, ang pagsunod sa Kanya ay, ulitin natin, self-denial, carrying your cross every day, and following Him, ay magagawa lang natin kung nasa atin ang biyaya ng Diyos. Magagawa natin o ipinagagawa sa atin, ulitin ko, hindi po yan hindi po yan sinasabi ng Panginoon, baka gusto nyo lang. Hindi. Sabi niya, di ba sa umpisa, kung ang sino man na nagsasabing Kristiyano siya, o kung sino mang nagsasabing disipulo ko siya, ang sino mang nagsasabing nananampalataya sa akin bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ito ang unang-unang dapat mong tatandaan na dapat mong isabuhay. Deny yourself, carry your cross every day, and follow me. Ikaw ay aking tagasunod, sabi ng Panginoon. Tanggihan mo ang iyong sarili. At sumunod ka sa akin. Buti na lang, mga kapatid, hindi sinabi ng Panginoon, tanggihan mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus, sumunod ka sa akin, at tiyak, makakarating ka sa langit. Buti hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Kasi kung yun ang sinabi ng Panginoon, sa tingin niyo may pupunta pa sa langit? Wala na. Buti na lang hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Kundi ang sinasabi ng Panginoon, kung ikaw ay aking disipulo, kung ikaw ay nagsasabing sumusunod sa akin, ito ang leksyon na itinuturo ko sa iyo na pagsikapan mong gawain, na pagsikapan mong sundin. Although sa pagsasabi niya niyan, kagaya na sinabi natin, may babala. Na pag hindi mo sinusunod yan, hindi mo pinagsisikapang gawin yan, magkakaroon ka ng problema sa bandang huli. Kasi ang gusto niyang sabihin lang yan, pag hindi mo isinasabuhay yan, kung hanggang sa mamatay ka, hindi mo isinasabuhay yan, bagamat sinasabi mo sa iyong isip at sa iyong kapwa na ikaw ay Kristiyano, kaya mong ginagawa yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Naalala ko yung senior ni Brother Elder RB, nakaraan sa prayer meeting. Diba? Maraming haharap sa Panginoon. Panginoon, ginawa namin to sa pangalan mo. Pero sasabihin sa kanila ng Panginoon, magsilayo kayo sa harapan ko. Hindi ko kayo kilala. Kayo na gumagawa ng kasamaan. Akala nila gumawa sila para sa Diyos eh. Pero dahil hindi naman talaga pagsunod sa kalooban ng Diyos yung kanilang ginawa, na ito nga yung sinasabi ng Panginoon. Ito ang kalooban ko para sa inyo na mga nagsasabing Kristiyano kayo o sumusunod kayo sa akin. Kung sinasabi mo ikaw ay Kristiyano at nananampalataya ka sa krus at kumikilos ang biyaya ng Diyos sa buhay mo, tinatawag ka ngayon ng Panginoon. Natanggihan mo ang iyong sarili at mamuhay ka lamang para sa Kanya.
Ang hirap niyan, oo, mahirap. Pero gagawin mo yan hindi dahil kaya mo, kundi dahil ang biyaya ng Diyos ay kumikilos sa iyo. Sabi ng Panginoon, "Come, die with me daily. Live for me daily. Deny yourself daily, and I will satisfy you in ways that you could not possibly imagine, now and forever and ever. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya po'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakahirap nito, Panginoon. Yung tanggihan ang ginugusto ng aming laman, ang ikasasaya ng aming mga damdamin, pag-iisip, o ang udyok ng mga pangyayari sa aming paligid, o mga sinasabi ng karamihan sa aming buhay. Panginoon, Ikaw lamang po ang nagsasabi sa amin na tanggihan ang aming sarili. Pero alam namin, Panginoon, ito lang ang dapat na buhay ng mga nananampalataya sa inyo. Kaya kaawaan niyo po kami. Na tunay nga pong manampalataya kami sa inyong kapangyarihan. Na bagamat sa aming sarili, hindi po namin ito kayang gawin. Dahil tiyak na ito'y pagsalungat, Panginoon, sa agos ng buhay ng mundong ito. Ngunit, sinabi niyo nga sa Romans 12, Panginoon, na huwag po kaming umayon sa takbo ng sanlibutan. Bagkus ay mag-iba kami ng pamumuhay nang naayon sa inyong kalooban. Kung kaya sa inyo namin ipinagkakatiwalang lahat at sinasamo namin sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen.